Amy, sinasabi ko na sa'yo. Kailangan niyo ng pag-usapan ni Herbert yung kasal ninyo. Ilang taon na ba kayo ha? Magta-28 ka na ngayong taon. Si Herbert naman nasa 30 na. Ano pa bang pumipigil sa inyo para magpakasal? Sa totoo nga niyan, yung dalaga ka pa, akala namin ng papa mo na ikaw yung pinakaunang anak namin na magbibigay ng apo sa amin. Tignan mo nga naman yung panahon, ikaw pa yung nahuli. Ito ang mga katagang winika ni Rowena sa kanyang anak na si Amy, isang hapon noong dumalaw ito sa kanilang bahay. Pinag-uusapan naman na namin yun, ma. Pero kasi parang ang bilis naman ng panahon. Magtatatlong taon pa lang kami. Ayaw pa siguro ni Herbert na madaliin yung mga plano namin sa buhay. At saka okay pa naman kami ngayon. Siguro kapag nagkaroon na kami ng sariling bahay, saka kami magpapakasal. Pero sa ngayon, ayaw ko munang pressurein si Herbert. Lalo na at alam kong busy yun sa business niya. Ayaw kong dumagdag sa problema. Nahalata naman ni Rowena ang pagkalungkot sa mukha ng kanyang anak na si Amy. Alam nito na gusto na rin ng kanyang anak na magpakasal. Diba noong bata ka pa lagi mong sinasabi na pagdating mo ng 20 years old magpapakasal ka na? Kaya hindi mo matatago sa akin na gusto mo na rin ikasal. Alam na alam ko rin naman yung kagustuhan mong magkaanak. Kaya para sa akin lang ha, kausapin mo na si Herbert. Wala namang masama kung ikaw yung unang mag-i-initiate. Lalo na at nagmamahalan naman kayong dalawa, di ba? Hindi naman palaging dapat lalaki yung nauuna sa ganong bagay. Pagpapayo ni Rowena kay Amy. Samantala ay napatitig na lamang sa malayo si Amy. Iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Kinagabihan matapos niyang bisitahin ang kanyang mga magulang, tinawagan niya muna si Herbert para magpasundo na siya. Di ba dapat kanina patapos yung trabaho mo? Wika ni Amy sa lalaki. Pasensya ka na. Ang daming nagre-reklamong mga kliyente. Yung problema nakaraan, hindi ko pa rin nare-resolba. Siguro mag-i-stay muna ako dito ng mga hanggang alas 10 ng gabi. Huwag mo na muna akong hintayin, baka gabihin ka rin sa daan. Dumiretso ka na muna sa apartment natin. Susunod ako, pasensya ka na talaga. Sorry. Wika ni Herbert sa kabilang linya. Nadismaya naman si Amy. Pero sinabi mo sa akin na susunduin mo ako. Alam mo namang mahirap sumakay dito, di ba? Sagot ni Amy. Ngunit alam niya na wala na sa focus ang kanyang boyfriend dahil na rin naririnig niya mula sa kabilang linya ang napakaingay na paligid at maraming gustong kumausap sa kanyang kasintahan na si Herbert. Kaya naman, pinagpaunan niya na lamang ito at binaba na ang tawag. Ma, pwede bang dito po muna ako matulog ngayong gabi? Hindi po kasi ako masusundo ni Herbert eh. Pagpapaalam ni Amy sa kanyang nanay. Oo naman nak. Pero okay ka lang ba? Bakit parang napapadalas na yata yung pagkabisi ng boyfriend mong yan? Hindi naman maganda na sobrang trabaho lang yung iniisip mo sa buhay. Dapat may bonding din kayo. Nakakapamasyal kayo. Nakakakain sa labas. Habang tila ba sinisermonan ni Rowena ang kanyang anak, ay nakita niya ito na umaakit na sa hagdan at wala nang ganang makinig sa kanya. Naiintindihan naman ni Rowena na nalulungkot ang kanyang anak, kaya naman natigil na rin siya sa pagsasalita. Gisingin na lang kita bukas na kapag kakain na tayo ng agahan ha. Malambing na wika ni Rowena sa malungkot niyang anak at tumango na lamang si Amy. Sa pag-akyat ni Amy ay agad siyang pumunta sa kanyang lumang kwarto na ngayon ay naging bodega na ng kanilang mga gamit sa bahay. Pero ayos pa rin naman itong tulugan dahil palagi pa rin namang nililinis ng kanyang nanay ang higaan ni Amy kung sakali mang maisipan nito na pumunta sa kanila. Nag-iisang anak lang din kasi si Amy. Kaya naman, lumaki talaga ito ng punong-puno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ano namang nangyari dun kay Herbert? Parang nagbabago na siya. Naiiyak na wika ni Amy bago tuluyang makatulog. Kinaumagahan pagkagising niya, ay agad niyang tinignan ng kanyang cellphone upang tignan kung nag-text ba ang kanyang kasintahan sa kanya dahil hindi nga siya umuwi sa kanilang apartment. Pero laking gulat nito nang hindi man lang siya kinamusta nito at tinanong kung bakit hindi ito umuwi sa kanilang apartment. Bakit parang hindi man lang siya nag-aalala sa akin? Singal ni Amy habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Halos tumutulo na ang luha niya dahil sa sikip ng dibdib. Hindi kasi sanay si Amy na hindi siya binibigyan ng atensyon ng kanyang mahal sa buhay, lalong-lalo na at kung ang gumagawa nito ay ang sarili niyang kasintahan. Pinagsawalang bahala na lamang ito ni Amy at gusto niya nang makauwi sa kanilang apartment
upang makompronta ang kanyang boyfriend. "O Amy, hindi ka pala nakauwi kagabi?" Pagtatakang tanong ng tatay ni Amy na si Richard nang makababa na ang babae sa kanilang kusina. "Oo pa hindi kasi ako nasundo ni Herbert kagabi. Pero pauwi na rin naman po ako mamayang tanghali pagkatapos kumain." Pagpapaalam ni Amy sa kanyang tatay. "Alam mo na, parang iba na yung nakikita ko dyan sa boyfriend mo Paunang salita ni Richard. Napatigil naman si Amy sa kanyang ginagawa. "Ano pong ibig sabihin niyo pa?" Pagtatakang tanong ng babae. "Wala naman nak, pero kasi 'di ba iba-iba naman tayo. Naalala ko lang yung magkasintahan pa kami ng nanay mo." Wika ni Richard sabay na patingin kay Rowena. "Kasi 'di ba Han, yung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Wala pang 1 taon, pinakasalan na kita 'di ba?" Ngiting wika ni Richard habang inaalala ang nakaraan. Ngumiti naman si Rowena at tumango. "Aba syempre, patay na patay ka sa akin nun Papakasal mo talaga ako." Pabirong wika ni Rowena sa asawa. Ngumiti naman si Richard. "Ang gusto ko lang sabihin nak, bilang lalaki ako, kaming mga lalaki, kapag totoong nagmamahal kami, hindi kami nagsasayang ng panahon. At wala nang mas importante pang bagay sa mundo kaysa sa taong mahal namin." Niisip ko na lang na iba lang talaga yung ugali ni Richard. Pero kasi kung totoong mahal ka niyan, lalo na sa ganyang edad nyo, hindi na kayo dapat pa naghihintay ng matagal na panahon. Maganda sanang magpakasal na kayo. Yun ay kung gusto yun ni Herbert. Hindi naman si gusto kitang saktan anak. Pero ayun naman yung realidad ng buhay. Kaya mamaya pagka uwi mo, mas magandang kumprontahin mo na siya. Alamin mo kung ano talagang plano niya sa buhay, lalong-lalo na sa plano niya sa inyo. Pagpapayo ni Richard sa anak. Namumugto naman ang mga luha ni Amy. Pero pa may plano naman po siya sa buhay. Nagnenegosyo nga po siya ngayon Kaya nga po halos wala siyang oras sa akin. Pagtatanggol pa ni Amy sa kanyang boyfriend. "Oo nga nak, halata namang may plano siya sa buhay. Ang sa akin lang, yung plano niya para sa relasyon niyo. Kasi siya yung lalaki, kalimitan namang lalaking nasusunod sa relasyon. Mas magandang mutual yung nararamdaman niyo. At mas maganda rin, alam mo kung anong iniisip niya kung bakit hindi ka pa niya magawang pakasalan." Dagdag ni Richard. Tumango na lamang si Amy at pilit na tinago ang kanyang mga luha. Nagkatinginan si Richard at Rowena. Masyado nilang kilala ang kanilang anak at alam nila na nalulungkot si Amy sa ginagawa ni Herbert sa kanya. Kaya naman nang sumapit na ang tanghali, hinatid ni Richard ang kanyang anak papunta sa kanilang apartment gamit ang kanyang kotse. "Okay nak, dito na tayo. Tandaan mo mahal na mahal ka ni mama at papa mo. At kung wala ka ng mapuntahang tao sa mundo, nandito lang kami. Nakaalalay palagi sa iyo." Wika ni Richard at hinalikan sa pisngi ang kanyang anak na si Amy. "Maraming salamat pa." Sagot naman ni Amy sabay yakap sa ama. Nang makarating na nga si Amy sa kanilang apartment, ay agad niyang kinuha ang kanyang susi upang buksan ito. Naabutan niya si Herbert na natutulog sa sofa at hindi ito umakyat sa kanilang kwarto. "Uy Herbert, tanghali na, gumising ka na." Wika niya sa lalaki habang yinuyugyug ang katawan nito. "Amy, ikaw ba yan?" Saad ni Herbert. At pagkatapos ay nilapitan siya ni Amy. "Oo, gumising." Napatigil sa pagsasalita si Amy nang makaamoy siya ng alak mula kay Herbert. "Uminom ka na naman?" Wika nito, nagpagising sa tuliro ni Herbert. "Hindi Amy, nagkaayaan lang kasi ng mga tropa kagabi. Hindi ako nakatanggi, sakit ng ulo ko." Saad ni Herbert sa babae. "Ano ba yan Herbert? Hindi mo na nga ako nasundo kagabi tapos malalaman kong uminom ka lang pala? Anong klaseng lalaki ka?" Naiiyak na wika ni Amy, sabay pumunta sa kusina para maghilamos. "Amy, pasensya ka na. Hindi ko lang talaga, sakit ng ulo ko." Hindi magawang makapagsalita si Herbert dahil sa hangover na kanyang nararamdaman. "Grabe kasi mang aya yung mga kaibigan ko, hindi ako makatanggi." Ngunit habang nagpapaliwanag siya kay Amy, ay nawala na ito sa paningin niya. Nahihilo man ay pinilit niyang sundan kung saan pumunta si Amy. At doon ay nakita niya ito na nasa loob ng kwarto. Nag-iimpake. "Amy, anong ginagawa mo? Sorry na kung naglasing ako kagabi. Huwag mo naman akong layasan."
Gulat na wika ng lalaking si Herbert habang nakita niya naman si Amy na patuloy sa pag-iyak. Hindi ka talaga makaintindi, no? Hindi ka makaramdam? Naiiyak na wika ni Amy habang patuloy pa rin siya sa pag-iimpake. Sorry na mahal, ano bang nagawa ko? Pasensya na, babawi ako, promise. Huwag mo naman ako iwan. Hindi ko na uulitin to, pangako. Hindi uulitin. Lagi mo na lang ako sinasaktan, Herbert. May plano ka ba talaga sa relasyon natin? Palagi na lang tayong ganito. Sinabi mo na sa akin, nanghako ka diba na hindi ka na mag-iinom? At kahapon, pinangako mo sa akin na susunduin mo ako pero nung ginawa mo, sumasobra ka na, Herbert, hindi na kita kayang intindihin. Naiiyak na wika ni Amy at walang makapigil sa pag-iimpake niya. Hinawakan ni Herbert ang kanyang mga braso upang subukan siyang pigilan. Amy, nagkamali ako, inaamin ko. Pag-usapan muna natin to, huwag kang gumawa ng bara-barang desisyon. Malumanay na wika ni Herbert. Bara-barang desisyon? Yun ba yung dahilan? Yun ba yung dahilan mo kaya hindi mo ako gustong pakasalan kasi ayaw mong gumawa ng bara-barang desisyon? Yun ba yung tingin mo sa akin? Isa lang akong bara-barang desisyon para sa'yo? Kung hindi mo ako mahal, iwanan mo na lang ako kaysa sinasaktan mo ako ng ganito. Diretsong wika ni Amy sa lalaki na nagdulot para matigil sa pagsasalita si Herbert. Yun ba yung iniisip mo, Amy, kaya ganyan nararamdaman mo ngayon? Pasensya na kung masyado akong nagpakalulong sa trabaho ko. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ginagawa ko to para sa atin? Yung kasal na yan, mapagsasantabi naman yan kapag marami na tayong pera. Sinubukan pa ni Herbert na magpaliwanag, ngunit wala na sa tuliro si Amy para makinig. Tama na, Herbert, pagod na ako sa mga paliwanag mo. Kung ayaw mo akong pakasalan, okay lang. Hindi naman kita pipilitin. Wika ni Amy na natapos na sa pag-iimpake ng kusot-kusot at magugulo niyang mga damit na pilit pinagkasya sa isang malaking bag. Amy, hindi mo ako gustong iwanan, alam ko yan. At alam kong ginagawa mo lang to kasi nasaktan kita. Kaya humihingi ako ng tawad, pasensya ka na. Pagpapatuloy pa ni Herbert. Gusto mo, magpakasal na tayo. Papakasalan kita sa kahit na anong simbahan, gagawin ko yun, pangako. Ito ang mga tinura ni Herbert na nagpatigil sa naglalakad na si Amy papunta sa pinto. Ano? Tanong ni Amy. Oo, Amy. Papakasalan kita sa kahit na anong simbahan na gusto mo. Ipagsasantabi ko lahat ng ginagawa ko sa buhay. Kasi parang mag-asawa na rin naman tayo. Bakit hindi na nga tayo magpakasal, di ba? Kasalanan ko naman to eh. Patuloy na wika ni Herbert. Totoo ba yung sinasabi mo o baka naaawa ka lang sa akin? Malumanay na tanong ni Amy kay Herbert. Nilapitan naman siya ng lalaki. Hinawakan ni Herbert ang kanyang kamay. Oo, Amy. Di naman talaga totoo yung sinasabi mo na wala sa isip kong magpakasal tayo. Masyado lang talaga akong nag-overthink tungkol sa future natin. Kung paano kung hindi ako maging mabuting asawa sa'yo? Paano kung hindi ko kayang mag-provide pagkasal na tayo? Natatakot lang din ako pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kitang pakasalan. Kaya humingi ako ng patawad. Sana pakasalan mo pa rin ako. Agad namang niyakap ni Amy ang kanyang asawa na tila ba'y napatawad niya na ito sa loob lamang ng 5 segundo. Ganoon niya kamahal si Herbert. Sorry din kung nagdamdam ako. Nasasaktan lang kasi ako eh. Naiiyak na wika ni Amy habang nakahawak sa likod ng kanyang kasintahan. Pasensya na rin, mahal. Babawi ako sa iyo, ha, okay? Sagot naman ni Herbert. Ano ba yan? Nag-impake patuloy ako ng napakarami. Ikaw kasi nakakainis ka. Napatawa naman si Herbert dahil sa sinabi ng kanyang soon-to-be wife. Pinipigilan naman kasi kita kanina, ayaw mong makinig. Natatawang saad niya. O ano, nasa na yung singsing? Kala ko ba papakasalan mo ako sa kahit na anong simbahan tapos wala kang singsing? Saad ni Amy habang nakatitig ng seryoso kay Herbert. Hindi ko kasi napaghandaan pero sa ngayon wait lang. Nagpalingalinga si Herbert sa paligid at nakakita siya ng isang manipis na sinulid. Sa ngayon, ito muna yung magiging tanda na opisyal na kitang fiancé, wika ni Herbert habang malumanay ni tinatali ang sinulid sa daliri ng kanyang fiancé. Kinilig naman si Amy dahil sa ginawang ito ni Herbert at hinalikan ng lalaki. Samantala sa paglipas naman ng mga araw ay nakita naman ni Amy ang pagbabagong ginagawa ni Herbert.
Sinusubukan nito lagi na maglaan ng oras para sa kanilang dalawa at hindi niya hinahayaan na makistorba ang pagtatrabaho niya para sa relasyon na mayroon sila. Kaya naman, labis ang pagpapasalamat ng babae sa pinapakitang effort sa kanya ni Herbert na ngayon ay kanyang fiancé na. Masaya naman itong binalita ni Amy sa kanyang mga magulang. Nalabis din naman na kinatuwa din, lalong-lalo na ng kanyang nanay na si Rowena. Totoo ba yan? Baka pinipilit mo lang si Herbert ha? Babirong wika nito kay Amy. Humiling naman ang babae. Hindi ma, totoo nga. Magpapakasal na kami ni Herbert at ang gusto niya, sa susunod na buwan na agad. Masayang pagbabalita niya. Sumingit naman sa kanilang usapan si Richard. Anak, kung masyadong mahal ang magpakasal, ipipilit niyo kagad sa susunod na buwan? Pagtatakang tanong nito. Oo pa eh. Ayun yung gusto ni Herbert na ikasal na kami sa mabilis na panahon. Napaisip naman ng mabuti si Richard dahil sa sinabing ito ng kanyang anak. Bakit parang nagmamadali naman yung boyfriend mo? Pagtatakang wika niya. Ano ka ba naman Han? Hayaan mo na nga sila. Wag nang kung ano-ano yung iniisip mo. Masaya na nga yung anak mo kung ano-ano pang iniisip mo. Maging masaya lang tayo para sa kanila ha. Tura ni Rowena sa kanyang asawa na si Richard. Nanghingi naman ng pasensya si Richard sa kanyang anak at nangakong hindi na ito mauulit. Okay lang yun pa. Basta ako, excited na ako. Bata pa lang ako, ito na talaga pinapangarap ko. Di ba ma? Lagi kong kinikwento sa'yo dati kung anong susuotin kong gown at kung saan ako ikakasal na simbahan. Excited na talaga ako ma. Alam ko na. Tawagan natin yung mga pinsan ko para tulungan nila akong gumawa ng invitation. At pagkatapos, ikaw pa. Bukas, samahan mo akong mamili ng gown kasi alam mo naman na hindi pwedeng makita ni Herbert kung anong susuotin kong gown sa kasal. Mahabang litanya ni Amy na mahahalatang kung gaano ka-excited sa nalalapit na araw ng kanilang kasal. Matapos ang halos 2 oras nilang pag-uusap sa kung ano ang plano ni Amy, ay nagpaalam na muli itong aalis para naman puntahan ang appointment nila ng kanyang fiancé na si Herbert. Kakausapin na kasi nila ang organizer at magpapa-schedule na sila sa simbahan. Huwag masyadong excited nak ha, baka ma-postpone. Pabirong wika ni Richard. Siniko naman siya ng asawa niyang si Rowena. Hay na kay Amy, huwag ka naman makinig dito sa papa mo, puro pang aasar lang ginagawa sa'yo eh. O siya, mag-ingat ka na ha. Pagpapaalam ni Rowena bago tuluyang bumalik sa kanilang bahay. Samantala ay saglita namang naghintay si Amy sa may kanto sa pagdating ni Herbert. Dahil pinangako sa kanya ng lalaki na susunduin siya nito papunta sa meeting nila ng mga organizer. Ngunit sa halip na ang fiancé niya ang dumating ay nakatanggap lamang siya ng isang text at mula nga ito kay Herbert. Ayon sa text ay na-stuck daw si Herbert sa traffic at hindi nito magagawang masunod ang pinangako nilang oras ng pagkikita. Kaya naman nakiusap na lamang siya kay Amy na kung pwedeng siya na lang munang pumunta sa mga organizer. Lalo na at malapit na lamang ang lokasyon ni Amy sa mga ito. Pinagkibit-balikat na lamang ito ni Amy at hindi na nag-isip pa ng kung ano. Kilala niya naman si Herbert at alam niya na hindi ito nagsisinungaling sa kanya. Kaya naman nag-book na lamang siya ng Grab para pumuntang mag-isa sa napagkasunduan nilang meeting place ng mga organizer. Nagkaroon ng halos 3 oras na meeting ang organizer at si Amy na naging maayos naman ang kanilang usapan. Sa gitna ng meeting ay ilang beses sinubukang tawagan ni Amy ang kanyang asawa na si Herbert upang tanungin ito ng mga opinyon sa nalalapit na nilang kasal. Ngunit nagre-ring lamang ang cellphone ni Herbert at walang sumasagot sa kanyang tawag. Kaya naman, sa pangalawang pagkakataon noong araw na iyon ay pinagkibit-balikat na lamang ni Amy ang mga kakaibang ikinikilos ni Herbert. Nang makabalik na si Amy sa kanilang apartment ay hindi pa rin niya maitago ang excitement na kanyang nararamdaman. Lalo na at unti-unti nang nagkakatotoo at palapit na ng palapit ang kanilang mga plano. Pero sa pagbukas niya ng pinto ay walang Herbert ang naroroon. Malapit na sanang mag-alala si Amy nang biglang tumunog ang kanilang pinto. Tanda na may pumasok sa kanilang apartment. At nang tignan niya kung sino ito, ay nakita niya na ito nga si Herbert. Pero pawis na pawis at mahahalata ang kapaguran nito. "Oh mahal, okay ka lang ba?" Pag-aalalang wika ni Amy habang sinusubukan na alalayan ng kanyang fiancé. "Oo, okay lang. Napasabak lang ako sa traffic.
Grabe ang init ng panahon. Wika nito sa kanya. Agad namang binigyan ni Amy ng tubig ang kanyang fiancé habang hinihimas ang likod nito. Pero sa pagkakataong iyon ay unti-unti nang dumadami ang mga katanungan sa utak ni Amy. Dahil galing din naman siya sa labas at wala naman siyang traffic na naranasan. Marami ng tanong ang gumugulo sa kanyang isipan pero pinipili na lamang ni Amy na ipagkibit-balikat ang lahat ng ito. Ayaw niya nang gumawa ng rason pa para mapospon o hindi matuloy ang nalalapit nilang kasal. Sorry mahal, alam kong pagod ka na sa negosyo mo. Tapos kailangan mo pang problemahin tong kasal natin. Malungkot na wika ni Amy habang pinupunasan ang mukha ni Herbert. Tinitigan naman siya ng lalaki. Wala yun. At saka pasensya ka na. Hindi na naman kita nasundo. Medyo malayo kasi yung bahay ng mama mo. At hindi ko naman alam na makakaranas ako ng traffic habang nasa daan. Kumusta naman yung naging pag-uusap nyo? Tanong ng lalaki sa kanya. Okay naman, sagot naman ni Amy at nagpatuloy na siya sa pagkikwento. Biglang bumalik ang sigla sa mukha ni Amy at napakahaba ng kanyang pinapaliwanag sa kanyang asawa. Pero nahalata ni Amy na tila ba hindi interesado si Herbert sa mga sinasabi niya at parang wala itong pakialam. Okay ka lang ba? Pagtatakang tanong ni Amy kay Herbert. Ha? Oo, bakit? Sagot naman agad ng asawa niya. Wala, mukha kasing pagod ka na. Sige, pumunta ka na muna sa kwarto at magpahinga. Dito lang ako sa kusina. Magluluto ako ng kakainin mo. Pag-uutos ni Amy kay Herbert habang tinatago ang sama ng loob na unti-unti na namang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Pero dito pa lang pala magsisimula ang mga masasamang pangyayari sa buhay ng babaeng si Amy. Isang linggo kasi, bago ang nakatakdang kasal nila ni Herbert, ay nagising siya isang umaga na wala na ito sa kanyang tabi. Agad niya itong hinanap sa kanilang buong apartment, ngunit ni anino ni Herbert ay hindi niya nakita. At nang makabalik na siya sa kanilang apartment unit, ay doon niya lamang napansin na wala na ang mga gamit ng kanyang fiancé. Anong ibig sabihin nito? Nilayasan niya ba ako? Gulat at naiiyak na wika ni Amy sa kanyang isipan. Nagmasid-masid pa siya sa paligid at tinignan naman ang damitan ng asawa. Doon ay nakita niya na wala na ang mga damit nito, maliban sa mga lumang sando na hindi niya na ginagamit. Herbert, paano mo ito nagawa sa akin? Dahil ba ikakasal na tayo kaya ayaw mo na akong makita? May hinahanda ka bang sorpresa sa akin, Herbert? Pakiusap. Sabihin mo sa akin na biro lang lahat ng to. Ito ang mga tumatakbo sa isipan ni Amy habang patuloy niyang iniisip kung bakit nga ba gagawin ito ni Herbert sa kanya. Hindi naman sila nagkaproblema at hindi naman na sila nag-aaway. Sa katunayan nga niyan, pinagkibit-balikat na nga ni Amy ang lahat ng mga red flag na nakikita niya kay Herbert. Lalo na at sa tuwing napapansin niya na walang gana si Herbert sa tuwing pinag-uusapan ng kanilang kasal. Tapos ngayon ay iiwan pa siya nito. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Sobrang sakit para sa kanya na hindi matutuloy ang kanilang kasal dahil lamang sa biglang naglaho ang kanyang fiancé. At para sa kanya ay walang sapat na dahilan para gawin ito ni Herbert. Kaya naman umiiyak na pumunta si Amy sa kanyang mga magulang. Sabi ko na nga may nararamdaman talaga akong kakaiba sa Herbert na yan. Paunang wika ng lalaking si Richard so umiiyak na si Amy. Huwag ka naman ganyang magsalita, Richard. Hindi pa nga natin alam yung buong istorya. Pagpigil naman sa kanya ni Rowena. Ano pa bang kailangan nating malamang istorya ha? Alam ko na yung ganyang galawan. Siguradong hindi na babalik yun. Seryosong saad ni Richard na nagdulot para lalo lamang umiyak ang kanyang anak na si Amy. Ginawa naman ng mag-asawa ang lahat para mapagaan ang loob ni Amy. Pero sobra talaga itong dismayado. Nakaranas ng depression si Amy sa loob ng ilang mga araw nang wala man lang siyang natanggap na kahit na anong pagpapaalam mula kay Herbert ni hindi man lang itong tumawag kung nasaan na siya. Naiiyarin si Amy sa mga kaibigan at kapamilya nilang nabigyan na ng imbitasyon. Huwag kang mag-alala, Amy. Kami nang bahalang makiusap sa kanila, sigurado namang maiintindihan nila yung sitwasyon mo. Sa ngayon, magpalakas ka muna. Kailangan mo nang kumain, nag-aalala na kami sa'yo ng papa mo. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Pag-aalalang wika ni Rowena sa anak. Pasensya na kayo ma, nadamay pa kayo sa problemang to. Pero kasi kailangan ko munang umuwi sa apartment.
Ang dami kong naiwang mga trabaho doon. At sana naman makita ko na si Herbert para kahit papaano masagot na yung mga katanungan ko. Malungkot na wika ni Amy. Tumango naman si Rowena habang naaawa sa kanyang anak. Sa pag-uwi ni Amy at pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment ay umaasa siya na sana sa pagbukas niya ay makikita niya sa loob si Herbert. Ngunit bigo pa rin siya. Pagkabukas niya kasi ng pinto ay ganoon pa rin ang itsura ng kanilang apartment katulad noong araw na iwan siya ni Herbert. Bakit? May kulang ba sa akin? May nagawa ba akong masama? Kapalit-palit ba ako? Lahat naman binigay ko para sa kanya pero bakit niya ito nagawa sa akin? Yon ang mga katanungan na gumugulo sa isip ng babae. Pero ang hindi niya alam ay ang lahat ng kanyang tanong ay masasagot na. Bigla kasing nagring ang telepono sa loob ng apartment pagkapasok niya dito. Agad siyang pumunta sa telepono at sinagot kung sino ang tumatawag. Tama ang hinala niya. Ang tawag na ito ay mula kay Herbert. Amy, nandyan ka ba? Wika ng malamig na boses na alam ni Amy na boses ito ni Herbert. Pero bago pa siya makapagsalita ay pinahinto siya ni Herbert. Alam ko marami kang tanong. Pero hayaan mo akong magpaliwanag kung bakit ko ito nagawa. Pasensya ka na. Alam kong sobrang excited ka sa kasal natin. At habang nakikita kitang excited, doon lang mas lalong natatakot ako na baka hindi ikaw yung babaeng para sa akin. Kasi bakit excited ka? Tapos hindi ko man lang maramdaman yung excitement na meron ka. Pakiramdam ko may mali sa akin. Inaamin kong nagkamali ako. Paunang wika ni Herbert. At doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Amy na magtanong. Pero bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako iniwan? Pwede naman natin, di ba? Pwede naman natin itong pag-usapan? Naiiyak na wika ni Amy. May hindi ako sinasabi sa iyo, Amy. At hindi ko to kayang sabihin ng personal. Noong araw na umuwi akong lasing at nakita mo ako, ayaw kong aminin pero muli kong nakita si Maribeth. Pagpapaliwanag ni Herbert. Nanlaki naman ang mga mata ni Amy. Si Maribeth? Yung sinasabi mong first love mo? Gulat na wika ni Amy. Narinig niya sa kabilang linya ang mahinang pagsang-ayon ng dati niyang fiancé na si Herbert. Pasensya ka na talaga, Amy. Pero yung nakita ko siya, hindi ko mapigilang maglasing. Natatakot ako na baka may nararamdaman pa ako sa kanya. Ilang araw ko tong pinag-isipan. Pero parang mahal ko pa rin siya. Pag-amin ni Herbert sa kanyang fiancé na si Amy. Kaya mo ba minadali yung kasal? Tanong ni Amy sa kabilang linya. Agad namang sumagot si Herbert. Oo, kasi gusto kong magtali na tayo. Ayaw ko na ng rason pa kung bakit kita iiwanan at babalik ako kay Maribeth. Pero sa huli, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ka araw-araw nang alam kong parang niloloko kita sa totoong nararamdaman ko. Napahinga ng malalim si Amy. Bakit? Bakit mo to nagawa sa akin? Di ba kaya mo iniwan si Maribeth dahil niloko ka niya? Nasaan na ba yung lalaki niya? Ang huling balita natin sa kanya, di ba may anak na siya? Hindi mo pa rin ba siya malimutan sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo? Nandito naman ako ah. Mas maganda ba siya sa akin? Mas magaling ba siya sa kama? O baka naman, mas gusto mo talaga yung mas matanda sa'yo? Ano Herbert, sagutin mo ako. Ano bang kulang sa akin? Ano bang wala sa akin na meron siya? Hysterical na wika ni Amy. Amy, wala. Mas maganda ka. Mas bata, mas maalaga. Lahat na nang hihilingin ng isang lalaki nasa iyo na. Pero kasi, hindi ko maintindihan bakit nung nakita ko siya parang para bang nararamdaman ko ulit yung unang araw na nagkita kami. Doon ko napagtanto na mahal ko pa rin siya at ayokong lokohin ka. Pagpapaliwanag ni Herbert. Ibig mo sabihin, siya yung gusto mong pakasalan. At yung anak niya, gusto mong maging tatay ka nun? Ganun ba, Herbert? Kung ganun yung gusto mo, sige. Masaya ako at yun yung pinili mong landas. Maraming salamat sa sakit na pinaramdam mo sa akin. Wika ni Amy. At bago pa makapagsalita si Herbert, ay binaba niya na ang tawag. Nasasaktan si Amy
Pero hindi niya alam na ito lang pala ang mga salitang kailangan niyang marinig para matanggap niya ang kanyang sitwasyon. Simula ng pag-uusap nilang iyon ay sinubukan na ni Amy na maging masaya at lagi niya nang pinipili ang kanyang sarili. Hindi niya na dinedepende pa ang saya niya sa ibang tao. Hindi na rin siya umaasa na makakakilala pa siya ng isang lalaki na makakasama niya habang buhay. Gusto niya na lamang gugulin ang buong oras niya sa pag-aalaga niya sa kanyang mga magulang na noong mga panahon na ito ay medyo may kaedaran na rin. 5 taon makalipas, simula noong hindi magandang pagsasama nila Amy at Herbert, ay nagkataon na muli silang nagkita sa isang event na dinaluhan nila pareha. At hindi tulad ng inaasahan, hindi nag-iwasan ang dalawa. Sa katunayan pa nga niyan ay masayang kinamusta ni Amy si Herbert. Doon binalita ni Amy na nag-aaral ulit siya bilang isang abogado at malapit na siyang gumraduate sa susunod na taon. Masaya naman si Herbert sa binalita sa kanya ni Amy at muli ay nanghingi ito ng dispensa sa relasyon nilang hindi naging maganda ang pagtatapos. Ano ka ba Herbert? Wala yun. Salamat nga at naging matapat ka. Nahanap ko ang sarili ko at nalaman ko na hindi ko pala kailangang idepende sa ibang tao yung saya na nararamdaman ko. Ikaw ba? Kumusta? Nagbalikan ba kayo ni Maribeth? Diretsa ang wika niya Amy. Tumango naman si Herbert. Oo kasal na rin kami nakaraang taon lang at buntis siya ngayon. Salamat at naiintindihan mo ako. Salamat at hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Kung may oras ka, baka pwedeng magkita-kita tayo nila Maribeth. Huwag kang mag-alala, mabait naman yun si Maribeth. Siguradong magkakasundo kayo. Ngiting wika niya Herbert. Tumango naman si Amy. Excited na ako dyan. Sige, bale, tawagan mo na lang ako kung sakali. Babalikan ko lang yung mga kaibigan ko dun sa kabilang table. Nice to meet you again. Masayang saad ni Amy. At napatunayan niya noong nagkita sila ni Herbert na wala na siyang nararamdaman sa lalaki. At masaya na lamang siya sa buhay niya ngayon kasama ang kanyang mga magulang at sa landas na kanyang tinatahak.